Gusto kong magdiborsyo. Ano ang sinabi mo? Naghanda na ako ng mga papeles para sa diborsyo. Pirmahan mo lang dito. At maghihiwalay na tayo. Chloe, nasanay ka na sa magandang buhay. Ngayon, nag-aasta ka na? Talagang ipinanghahamon mo sa akin ang diborsyo ngayon? Wala kang katuturan. Hindi ako nag-aasta. Pumirma na ako sa mga papeles. Tingnan mo. Ano ang gagawin natin? Iiwan ko ang singsing dito para sa iyo. Ngayong gabi ang tren ko. Aalis na ako sa Lungsod Berde. Ingat ka. Ano ang gagawin natin? Ginoo, aalis na ang ginang. Hindi mo ba susubok ang pigilan siya? Hindi na kailangan. Sigurado ako sa loob ng 3 segundo, babalik siya ng nagkukusang loob. Ginoo, mukhang hindi pa bumabalik ang ginang. Talaga bang hindi na siya babalik? Hayaan mo siyang mawala. Hindi ako naniniwala kahit sandali. Nahanda siyang isuko ang kanyang posisyon bilang ang ginang ng pamilya de la Cruz. Hindi pa ba bumalik si Chloe para humingi ng tawad? Ginoo, hindi pa po. Ang lakas ng loob niya. Ginoo, tatawagan ko na po ba ang ginang? Huwag. Masyado na siyang nasanay sa maginhawang buhay nitong mga nakaraang taon. Kung gusto niyang maghirap doon sa labas, hayaan mo siyang manatili doon. Kapag nasa labas na siya at hindi na niya kaya, malalaman niyang nagkamali siya at babalik na ng nakapaa. Itong lugaw, iba ang lasa. Ginoo, iyon din pong lugaw, na laging niluluto ng kusinero. Pero ang lugaw na dati iniinom ninyo, ay laging gawa ng ginang, nagigising ng alas 5 ng umaga, gugugol ng 3 oras, at personal na iluluto para sa inyo. Lugaw ang almusal ko araw-araw. Lagi siyang gumigising ng alas 5 para siya mismo ang magluto para sa akin. Tama po. Sa loob ng 5 buong taon mula nang kayo at ang ginang ay ikasal, hindi lang po tuwing umaga gigising ang ginang para gumawa ng lugaw ninyo. Gagawa rin siya sa alas 2 o alas 3 ng madaling araw habang kayo ay tulog. Nang linisin ang inyong pag-aaralan. At ihahanda niya ang inyong damit para sa susunod na araw. Hindi naman tayo walang mga katulong. Kailangan ba talagang siya mismo ang gumawa ng lahat yon? Ginoo, hindi ba ninyo naaalala, noong unang ikasal ang ginang sa pamilya? Hindi pa siya sanay sa mga gawaing bahay. Narinig ninyo na ang inyong pag-aaralan ay nililinis ng isang katulong. Galit na galit kayo noon, at pinagalitan ng ginang. Pinakasalan kita. Hindi para hayaang mamuhay ka ng walang ginagawa. Galing ka sa pinakakilalang pamilyang iskolar sa mga lalawigan sa Timog. At hindi mo pa rin kayang gawin ang simpleng bagay na mag-ayos ng isang silid-aralan? Mula noon, ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo, si Ginang ang humawak ng lahat, hindi kailanman pinahintulutan na may ibang gumawa. Ang pamilya ko ay hindi kailanman nagmaltrato sa kanya, kahit gaano pa siya kagulo. Hindi dapat siya tumakas sa bahay. Mag-enjoy ka. Ethan. Hindi ba't sinabi ni Chloe, sa iyo na huwag uminom? Paano mo napapayag si Chloe na pumunta ka rito? Naalala mo ba noong
Sinubukan nating lasingin si Ginoong de la Cruz. Si Chloe ang uminom para kay Ginoong de la Cruz. Inubos ang 2 buong bote ng alak. At dumiretso sa emergency room. Muntik nang mawalan ng buhay. Tinatanong kita, bakit hindi ka nagsasalita? Nasaan si Chloe? Galit siya sa akin. Bumalik siya sa kanyang pamilya. Ethan, ano ba ang pinagsasabi mo? Wala nang natitirang pamilya si Chloe. Matapos mamatay ang mga magulang ni Chloe, ang bahay ng kanyang pamilya ay inagaw ng kanyang mga masasamang kamag-anak. Ibig mong sabihin, hindi mo alam? Kaya pala sinasabi ng mga tao, na parehong balo ang mga kapatid na Reyes, namatay ang asawa ng kapatid na babae ni Chloe, kaya balo siya. At kahit nabuhay pa ang asawa ni Chloe, para na rin siyang balo. Tungkol sa bahay ng pamilya Reyes. Alam mo ba ito? Opo, sir. Alam ko. 3 taon na ang nakalipas. Namatay sa aksidente sa sasakyan ang mga magulang ng iyong asawa. Nag-iwan sila ng malaking mana. Nakita ng kanyang mga kamag-anak na bata at mahina siya at walang maaasahan, kaya inagaw nila ang mana. At pagkatapos ay inubos nila ang lahat. Maging ang bahay na kinalakihan niya ay ipinagbili rin nila. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Noon pa man ay sinusubukan ng iyong asawa na sabihin sa iyo, pero nasa gitna ka noon ng pagpapalista ng iyong kumpanya sa stock market. Pinagbawalan mo ang iyong asawa na banggitin ang mga usaping pampamilya. Pinagbawalan ko siya? Ang pagpapalista ng kumpanya, bawat mahalagang tauhan, ay nakakuha ng bilya. Ethan, nasaan ka? Sa bahay ng mga magulang ko. Chloe, oras ng trabaho ito. Huwag mo akong gambalain sa maliit na drama ng pamilya mo. Ako ba? Ay talagang mali? Kaya pala gusto ni Chloe na maghiwalay. Ginoong de la Cruz. Ang asawa mo ang nasa telepono. Chloe, sa wakas, tatawag ka na rin. Napagtanto mo na nagkamali ka? Ginoong de la Cruz, ako si Stella, ang ate ni Chloe. Tumatawag ako ngayon dahil gusto kong itanong sa inyo, Ginoong de la Cruz. Dahil hiwalay na kayo ni Chloe, kailan nyo isisettle ang hatian ng mga ari-arian? 1 buwan na walang paramdam. At ang una mong ginawa ay humingi ng pera. Kailan pa naging? Ganito ka materialista si Chloe. Ginoong de la Cruz, hindi naman ako humihingi ng malaki. 100,000 piso lang ang kailangan ko. Di sabihin mo kay Chloe, kung gusto niya ng pera. Siya mismo ang pumunta rito. Akala ko pa naman may utang na loob ako sa kanya. Yun pala, lahat ng ginawa niya ay para lang makakuha ng pera. Gago si Ethan de la Cruz. Kahit ilang taon silang mag-asawa, ayaw pa niyang ibigay ang 100,000 pisong iyon. Stella, pakiusap. Huwag mo na siyang hanapin ulit. Nakikiusap ako sa iyo. Chloe, ganyan na ang kalagayan mo. Bakit naman ayaw mong sabihin kay Ethan? Anong mapapala ko sa pagsasabi sa kanya? Sasabihin lang niyang, ako ang bahala. Ayoko nang lumuhod pa sa kanya. Paano naman ang sakit mo? Hindi ko talaga kayang mag-ipon ng ganoong kalaking pera. Kung mabubuhay man lang ako para sa sarili ko bago ako mamatay, kahit 1 araw lang, kontento na ako. Chloe! Nako-code ang pasyente. I-resuscitate agad. Ginoong de la Cruz. Hindi mo ba binibigyan ng pera ang asawa mo? Paano kung kailanganin niya ito sa isang emergency? Sa paglipas ng mga taon, marami na akong Reg Along na ibigay sa kanya. Kung ibebenta lang niya ang ilan sa mga iyon, ay sapat na para sa mga agarang pangangailangan niya. Pero gusto mo bang malaman kung bakit hindi niya ibinenta ang mga iyon? At bakit sa akin pa rin siya humihingi ng pera? Dahil hindi siya nasisiyahan. Hindi siya kontento kailanman. Sa pagkakaalam ko, lahat ng regalong ibinigay mo sa asawa mo, pati na ang mga bank card, nang umalis siya, iniwan niya ang bawat isa. Ano ang sinabi mo? Lahat ng regalong ibinigay mo sa asawa mo ay nandito pa sa kanyang walk-in closet. Kung hindi ka naniniwala sa akin, puntahan mo at tingnan mo. Hindi ba't pera ang pinakamahalaga kay Chloe? Bakit lahat ng mga Reg Along ito na ibinigay ko sa kanya ay nakatatak pa rin? Baka naman.
Mali ang pagkakilala ko sa kanya? Ginoong De La Cruz, ganoon na lang kadesidido ang pag-alis ng asawa mo. Nangangamba ako na desidido siyang makipaghiwalay sa'yo. Imposible iyon. Ito ay tiyak na. Paglalaro lang niya. Hindi ako magpapaloko. Chloe. Bakit ko napanaginipan na namamatay ang babaeng iyon? Ginoong De La Cruz, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tumawag na ba si Chloe? Hindi. Ginoong De La Cruz. Kayong. Hindi natulog buong gabi. Hindi lang talaga ako makatulog. Oras na para pumasok sa trabaho. Naghihintay po kayo ni Ginoong Tan sa opisina. Mukhang may gusto siyang pag-usapan. Gets ko. Ethan, mag-asawa na tayo ngayon. Simula ngayon, araw-araw, nandito lang ako sa tabi mo. Kaya nga, yung mga damit nating dapat na magkasama ng ilagay. Sinungaling. Ethan, binili ko ang mga magkapares na tasa para sa atin ngayon. Gusto mo ba? Simula ngayon, lahat ng pag-aari natin ay magkapares na. Anong meron? Oy pare, nakabalik ka na rin. Mamayang gabi, may party si Jasmine. Iniimbitahan niya ang ilang dating kaklase para magbonding sa mansyon malinis na tubig. Espesipiko niyang sinabing kailangan nandoon ka. Hindi ako pupunta. Hoy! Bakit hindi? Noon, ikaw at siya ay magkasintahan talaga kayo. Kung hindi mo biglang nalaman, ang engagement mo kay Chloe, ikaw at si Jasmine ay malamang may anak na ngayon. At saka, narinig ko, na natiling tapat sa'yo si Jasmine. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ka ba, kahit konting naaawa, naghihintay ako kay Chloe na umuwi. Huwag mo sabihin, na nahulog ka na kay Chloe? Hindi, Hindi ako maaaring mahulog sa babaeng iyon. Isa na namang lalaking umiibig ngunit hindi niya alam. Hindi ka naman umiibig kay Chloe, di ba? Si Chloe. Kung may lakas ka ng loob, huwag ka nang bumalik. Ginoo, nauwi ka na rin. Habang nililinis namin ang kwarto ng ginang, nakita namin ito. Ano ito? Lumang cellphone, ng ginang. May ilang video dito. Sana'y pagtuunan mo ng pansin. Anong bagong kalokohan na naman ang ginagawa ni Chloe? 2019, Ika, 20 ng Mayo. Ethan, ikinasal na tayo. Sobrang saya ko. 2020, araw ng bagong taon. Ethan, kalahating taon ka nang wala dahil sa negosyo. Sobrang namimiss kita. Pero, araw-araw, naghihintay ako rito para sa iyong pag-uwi. Taglagas 2021. Ethan, nasa bahay ka ng minsan. Dumaan ako sa iyong silid-aralan at nakita kitang nagtatrabaho. Sa sandaling iyon,
Naisip kong mas kaaya-aya kang tingnan kaysa sa tanawin ng taglagas sa labas ng bintana. Taglamig, 2024. Ethan, narinig kong may iba ka ng mahal. Dapat ko bang bitawan ka? Ano ba ang ibig sabihin nito? Isa na namang pagpapahirap na paraan niya? Ginoo, kung hindi mo naiintindihan, pumunta ka sa kwarto ng ginang at tingnan mo. Alas 5 ng umaga, papasok na sa trabaho si Ethan. Kailangan kong bumangon at magluto ng almusal para sa kanya. Gusto ni Ethan ng sabaw ng itim na manok, pero hindi dapat masyadong maalat. May allergy si Ethan sa mangga. Napagpasyahan ko na, mula ngayon, hindi na rin ako kakain ng mangga. May problema sa tiyan si Ethan. Sisiguraduhin kong aalagaan siya mula ngayon. Disyembre 18, may business trip si Ethan. Huwag ko sanang makalimutan. Araw ng bagong taon. Ang Spring Gala. Araw ng mga puso. Ginoo, nang umalis na ang ginang, habang nililinis namin ang kanyang kwarto, saka lang namin natagpuan ang mga tala na ito. Tungkol lahat ito sa iyo, bawat detalye tungkol sa iyo, isang taong tunay na nagmamahal sa iyo lang ang gagawa ng ganitong mga bagay. Ginoo, kung hahayaan mo talagang mawala ang ginang, pagsisisihan mo ito habang buhay. Wala akong pagsisisihan. Kahit isa. Ginoo, simula ngayon, walang sino man ang dapat banggitin ang pangalang Chloe Reyes sa harap ko. Sa paningin ko, patay na siya. Doktor, kumusta ang ate ko? Kontrolado muna ang kondisyon ngayon. Pero ang mga cancer cells ay kumalat na sa buong katawan niya. Ang rekomendasyon ko ay itigil na ang paggamot. Ang sakit ni Binibining Reyes ay wala ng pag-asa. Ang patuloy na paggamot sa kanya ay magpapahaba lang ng kanyang paghihirap. Pasensya na. Dapat mong gamitin ang oras na ito para magpaalam. Stella. Chloe, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang ako ay napanaginipan ng napakahaba. Nasa bahay ng mga De La Cruz, nasa lugar na iyon, malamig at walang laman. Nag-iisa, nakaharap sa malamig na salita at pagwawalang bahala ni Ethan. Natakot ako. Huwag kang matakot, Chloe. Umalis ka na sa pamilya De La Cruz. Iniwan mo na si Ethan. Tama? Umalis na ako sa pamilya De La Cruz. Ano? Pwede mo ba akong pangakuan? Sabihin mo. Pag namatay ako, ayokong ilibing kasama ng mga De La Cruz. Gusto kong kasama sina nanay at tatay. Para pag pumanaw na ako, makikita ko sila. Hindi. Hindi ka mamamatay, Chloe. Pupunta tayo sa Lungsod Verde. Hahanapin natin si Ethan para ipagamot ka sa ibang bansa, okay? Hindi ko gagawin yan. Ayoko nga siyang makita. Pagpatay na ako, bakit ko siya lalapitan ngayon para humingi ng tulong? Pero, Stella, nakikiusap ako sa'yo. gusto mong pangakuan kita? Pangako, Chloe. Gagawin ko. Nakakapanatag yan ang loob ko. Stella, gusto ko nang umuwi. Namimiss mo si nanay at tatay? Okay, iuuwi kita. Iuuwi kita ngayon din. Klua. Klua. Chloe, kung ganoon, huwag ka nang magpakita sa buong buhay mo. Anong nangyayari? Pare, makinig ka sa akin. Kung talagang mahalaga siya sa'yo, ikaw mismo ang humabol sa kanya. Huwag mong hintayin na mawala siya, bago ka magsisi. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Lungsod Verde. Ang salita ko ang batas sa negosyo.
Paano ako magpapakumbaba sa isang babae? Hindi nyo alam. Pero kahit na si Chloe ay galing sa isang pamilyang edukado sa mga lalawigan sa Timog. Sayang, wala siyang tunay na kakayahan. Walang kahit anong maganda sa kanya. Ang babaeng ganoon ay hindi karapat-dapat para sa akin. Kaya wala akong pagsisisi ngayon. At hindi ako magkakaroon kailanman. Hoy! Ano yun? Ano? Alam ko na kung nasaan si Chloe. Nasaan siya? 11 Avenida Eastmont. Ihanda ang kotse. Ako mismo ang kukuha sa kanya. Hoy, Ethan. Bago tayo pumasok, kailangan mong maghanda sa sarili mo. Maghanda? Para saan? Bigla na lang siyang nawala ng ilang buwan, nang walang kahit anong sabi, walang anumang balita. Ano pa bang magagawa niya na kailangan kong paghandaan? Ethan, makinig ka sa akin. Kailangan mong maghanda, kung hindi, hindi mo kakayanin. Huwag na. 5 taon kaming mag-asawa. Chloe, lumabas ka riyan ngayon din. Ethan. Anong nangyayari rito? Ginoo, narito rin po ba kayo para dumalo sa libing ni Binibining Reyes? Libing. Paano ito nangyari? Ano ba ang nangyari? Imposible. Ethan, ayos ka lang ba? Kung mawawala talaga sa'yo ang asawa mo, magdudusa ka habang buhay. Hindi ako magdudusa. Hindi kailanman. Mula ngayon, walang dapat magbanggit ng pangalan ni Chloe sa harap ko. Ituring niyo siyang patay na. Ethan, kumalma ka. Matatag si Chloe. Ayos lang siya. Oo, tama ka. Hindi siya patay. Sinusubukan lang niyang gamitin itong sobrang eksena para pagsisihan ko. Ilabas niyo si Chloe ngayon din. Oo. Guguho ang lugar na ito. Alisin niyo ang marurumi niyong kamay sa kanya. Huwag niyo sanang galawin ang ate ko. Ikaw pala, ang kapatid na babae ni Chloe. Si Ate Stella. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nasaan si Chloe? Saan siya? Kailangan ko siyang makita. Anong akala mo? Pwede mo siyang makita? Asawa ko siya. Ha? Asawa? Ang asawa ni Chloe ay matagal nang patay, di ba? Ikaw. Noong pinahirapan ng pamilya mo si Chloe, noong pinalasing siya ng mga kaibigan mo, noong nadiskubre na may cancer siya sa tiyan, noong takot at walang magawa siya. Wala akong ideya na may asawa pala si Chloe. Cancer sa tiyan? Nagsisinungaling ka sa akin. Lagi naman siyang malusog. Imposibleng magkaroon siya ng cancer sa tiyan. Chloe, naririnig mo ba yan? Alam mo, ito ang lalaking minahal mo sa lahat ng mga taon. Ni hindi nga niya alam na may cancer ka. Tama na, Chloe. Lumabas ka riyan. Panggaganti lang ito lahat, di ba? Pinaghirapan mo ang lahat ng ito, para lang akitin ako rito, para lang gawin akong magsisi, tama ba? Ngayong nalaman ko na ang pakana mo. Mas mabuting lumabas ka na. Ethan, itigil mo na to. Si Chloe, ay baka nga. Imposible, nagdradrama lang yan. Hindi niya gugustuhin mamatay talaga. Ethan de la Cruz, anong ginagawa mo? Gusto mong maniwala ako na patay na si Chloe? Hindi talaga. Gusto kong buksan ang kabaong, Wag! ang katawan. Patay na ang kapatid ko, at hindi mo pa siya pahihingahin. Magbabayad ka para dito. Wag! Wag! Alam ko na, walang tao sa loob ng kabaong. Lahat ito ngayon, ay bitag na inihanda mo para sa akin. Hindi naman talaga patay si Chloe. Chloe, wala na akong oras para sa mga larong ito. Bibilang ako hanggang 3. Lumabas ka na ngayon. Kung hindi, tapos na tayo magpakailanman.
Binibining Reyes, gaya ng hininga mo, ang kapatid mo na babae ay sinunog na. Ito ang kanyang abo. Nakikiramay ako. Ethan, hindi mo ba gustong makita si Chloe isang huling beses? Ngayon nakita mo na, Imposible yan. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. mas gusto ko pang buhay siya kaysa sayo. Nabuhay pa si Chloe. Masaya akong ipagpapalit ang lugar ko sa kanya. Pero patay na si Chloe. Ang isang walang hiya tulad mo ay nabubuhay, samantalang patay na ang kapatid kong babae. Imposible yan. Akala mo maloloko ako ng murang earn? Hindi patay si Chloe. Imposible yan. Gusto kong makita si Chloe. Ilabas mo siya. Ilabas mo siya ngayon din. Ethan, binigyan ka ng pagkakataon ni Chloe, at sinayang mo. Ano? Nang araw na ma-diagnose si Chloe ng terminal na cancer sa tiyan, desperado siyang makausap ka. Pero sabi mo, abala ka sa trabaho. Pero hindi mo alam, si Chloe ay naroon mismo sa ospital. Pinanood niya na inilabas mo ang mahal mong dating nobya dahil lang sa mababang blood sugar. Ethan, iniwan mo ang sarili mong asawa para alagaan ang isang dating nobya. Nakilala mo ng ilang taon. Tao ka pa ba? Halo? Ethan, anong ginagawa mo? Nasa opisina ako. At abala ako. Anong gusto mo? Ikaw na ang bahala. Ang huling hiling ni Chloe ay ang alisin ka sa buhay niya magpakailanman. Kaya pirma mo na ang divorce papers? Ngayon na, pumunta ka sa mahal mong tunay na pag-ibig. Ethan, pirma. Hayaan mo siyang magpahinga ng payapa. Chloe. Hindi ka patay. Hindi ako naniniwala. Ito ang divorce agreement. Pipirmahan ko. Gusto mo? Halika at kunin mo ito mismo. Hanapin mo siya. Ngayon din. Kailangan kong malaman kung nasaan si Chloe. Gusto kong makita siyang buhay. O kaya yung kanyang bangkay. Opo, Ginoong De La Cruz. Pero Ginoong De La Cruz, hinanap na namin sa lahat ng lugar, pero wala kaming nakitang bakas ng iyong asawa. Siguro, ang iyong asawa ay talagang Kung hindi mo siya mahahanap sa mga lalawigan sa timog, maghanap ka sa ibang lugar. Ang laki ng bansa na ito, hindi ako makapaniwala na bigla na lang siyang nawala ng walang bakas. Opo, Ginoong De La Cruz. Ginoong Tan, Ginoong De La Cruz ay hindi talaga nagustuhan ang kanyang asawa, di ba? Bakit pagkatapos siyang mawala, ay nagbago siya ng husto? Ang reaksyon niya ngayon ay medyo mahinahon pa nga. Ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay ay kadalasang dumarating ng paunti-unti kapag lubusan na itong pumasok sa isip ni Ginoong De La Cruz. Nangangamba ako na mas matindi pa ang mararamdaman niya. Hi! Hello? Binibining Reyes, gising na ang iyong kapatid na si Ate Stella. Pumunta ka kaagad sa ospital. Gising na si Chloe? Sige, pupunta na ako. Chloe, gising na. Chloe, gising ka na pala. Stella, hindi ba ako namatay? Engot ka! Buhay ka pa! Halos mamatay ako sa takot dahil sa'yo. Stella, kung hindi mo ako bibitawan, mamamatay ako sa pagkakayakap mo. Huwag mo nang ulitin ang salitang yan. Ang kapatid ko ay nakaligtas sa isang sakuna, kaya't darating na ang magandang kapalaran. Si Ethan De La Cruz, CEO ng Grupo De La Cruz, ayon sa mga ulat, dahil sa kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa, ay pansamantalang itinigil ang lahat ng pakikipagtulungan ng kumpanya. Chloe, pasensya na talaga. Ako na ang nagdesisyon.
at sinabi kay Ethan na patay ka na. Ayoko lang talagang isipin na ang walang hiyang yon ay makakalusot ng ganun-ganun lang. Stella, huwag kang mag-alala. Sa pagbabalik ko ngayon, marami na akong naunawaan. Dati, palagi akong humahabol kay Ethan. Mula ngayon, para sa sarili ko na lang ako mabubuhay. Mabuti. Mula ngayon, tayong dalawa na lang ang magsasama sa buhay. Mabubuhay tayo ng masaya. Stella, para iligtas ako, umutang ka na naman ng malaking halaga, di ba? Hindi. Ang katotohanang nagising ka ay dahil lahat kay Dr. Santos. Hindi lang niya iniligtas ang buhay mo gamit ang kanyang gamot. Pinasok ka pa niya sa programa ng kawanggawa ng ospital. Tinakpan nito ang lahat ng ating bayarin. Dr. Santos, habang ako'y wala sa sarili, parang nakita ko itong si Dr. Santos. Kakagising mo lang mula sa mahabang pagkawala ng malay. Paano mo nakilala si Dr. Santos? Tama ka, Ate Stella. Kaya, pag gumaling na ako, kailangan kong personal na magpasalamat kay Dr. Santos. Ginoong De La Cruz. Nahanap na namin si Chloe. Ginoong De La Cruz. Tungkol sa dokumentong ito, mali ang pirma mo. Maliban na lang kung tungkol kay Chloe, huwag mo akong istorbohin. Kaligayahan. Napapansin mo lang yan kapag nawala na. Ginoong De La Cruz. Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Ginoo, Nasaan si Chloe? Sumasakit ang ulo ko. Sabihin mo sa kanyang gumawa siya ng sabaw para sa hangover ko. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Ginoong De La Cruz. Nag-inom ka na naman? Wala po rito ang asawa ninyo, Ginoo. Kailangan ninyong alagaan ang sarili ninyo. Ano? Yung walang kwentang si Chloe ay hindi kinaya sa labas, kaya ngayon ay umuwi na lang. Nanay, ano po ang dahilan ng pagpunta ninyo rito ngayon? Nanay, Alam ko, mula nang tumakas si Chloe, nalulungkot ka. Naranasan ko na ito. Hindi ka palang sanay. Si Jasmine, yung batang iyon, ay matagal nang nakabalik. Bakit hindi mo siya papuntahin dito para makipagkwentuhan sa iyo? Makakalimot ka rin agad. nanay, kami ni Chloe ay hindi pa nga nakakalampas sa 30 araw na cooling off period para sa diborsyo. Ganun ba kagusto? Naipilit mo sa akin ng ibang babae? Ha? Nag-aalala lang ako sa iyo. Napakasal lang si Chloe sa pamilyang ito dahil sa napagkasundo ang kasal ng ating mga pamilya. Hindi mo naman siya gusto noon pa man. Kaya ang paghihiwalay ninyo ngayon ay para sa ikabubuti. Ang kasal ko kay Chloe ay ipinagkasundo mo. At ngayon, ikaw pa ang nagtutulak sa akin na hiwalayan siya? Tingnan mo, noong mga panahong iyon, ang pamilya Reyes ay isang iginagalang, makabagong pamilya na bagay sa ating pamilya. Pero ngayon, ang pamilya Reyes ay naghihirap na. Bakit pa natin siya pananatilihin? Si Jasmine ang nag-iisang anak ng pamilya Lim, at 5 taon na siyang naghihintay sa iyo. Mabait na bata siya. Iniisip ko lang ang ikabubuti mo. Tama na. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ni Jasmine Lim sa harap ko. Bilis. Nanay, naaalala ko, ang buwan ng check-up ng pamilya De La Cruz ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Di ba? Anong dahilan nito? May sinabi na naman ba sa'yo si Chloe? Hayaan mong linawin ko. Hindi nagsasabi ng totoo si Chloe. Nagkukunwari lang siyang may sakit ulit para mukhang inaapi ko siya. Yan ba ang sinasabi niya? Wala namang sinabi si Chloe. Kaya ang hinala mo ay ang sarili mong ina na sinasadya siyang pabayaan? Ang pamilya De La Cruz ay hindi isang kahit na sinong pamilya? May sarili tayong pribadong doktor? Wala talagang sakit si Chloe? Nagsisinungaling siya. Mayordomo, kunin mo ang pribadong doktor. Ngayon din, tingnan natin kung anong pakana ang sinusubukang gawin ni Chloe ngayon. Ginoo, ako ang pribadong doktor na dalubhasa sa pagpapanatili ng kalusugan. Sabihin mo sa akin, kumusta ang kalusugan ni Chloe? Ginoong De La Cruz, sa nakalipas na 6 na buwan, ang ginang ay nagkaroon ng madalas na pananakit ng tiyan at umiinom ng gamot na walang senyales ng paggaling. Bakit hindi ako nabisuhan? Sa gabi ng inyong kasal, inutusan mo ako na maliban na lang kung literal na mamamatay na ang ginang, ay huwag kitang istorbohin. Ano?
Hindi ko kailanman binigay ang utos na iyon sa kanya. Ginang, malamang hindi tama ang sukat ng sapatos na suot mo noong kasal. Kaya nagkaganyan ang paa mo. Yun ang dahilan kung bakit nagdugo ang mga paa mo. Ayos na ang lahat ngayon. Salamat, Doc. Walang problema. Ginoong De La Cruz, Ethan, naasikaso na ang paa ng asawa mo. Para sa ganitong maliit na bagay. Mula ngayon, maliban na lang kung mamatay siya. Huwag mong subukang gambling ako. Narinig mo ang lahat yon, kaya hayaan mong babalaan kita muli. Ngayong pinakasalan na kita, mula ngayon, ikaw ang ginang ng pamilya De La Cruz. Ngunit bukod doon, inaasahan kong magpapakabait ka, at tumigil ka ng mangarap na makakuha ng anumang iba pa mula sa akin. Naiintindihan mo ba? Kumusta naman ang medical report? Nagawa mo pang itago sa akin yon? Anong ibig mong sabihin, medical report? Ang pamilya De La Cruz ay may mandatory monthly checkups sa bawat buwan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi kasali si Chloe sa mga yon. Ako. Ibig kong sabihin, Ang hindi pagkakaroon ng report para kay Chloe ay normal lang, di ba? Ang apelyido niya ay Reyes. Hindi siya kabilang sa atin. Bakit pa natin siya isasali? Sinadya ninyo ito, kaya pala nagkaroon ng stomach cancer si Chloe, at walang sino man sa inyo ang nagsabi sa akin. Stomach cancer? Siya? Ang isang taong matipuno tulad niya ay hindi magkakaroon ng stomach cancer. Nagsisinungaling na naman siya sa iyo. Simple lang. Mayor Domo. Opo, sir. Dalhin mo ang nanay ko pabalik sa kanyang kwarto. Opo, sir. Ginang, dito po. Chloe, nasaan ka na? Gising ka na. Ako si Liam? Nawalan ka ng malay sa loob ng 3 araw. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Bumaba na ang lagnat mo. Mas maayos na ang itsura mo. Mukhang gumagaling ka na. sinabi sa akin ni Ate Stella na ikaw ang nagligtas sa akin. Wala pa akong pagkakataon na magpasalamat sa iyo. Ang pag-aalaga ng may sakit ay tungkulin ng isang doktor. Bilang isang pasyente, kailangan mong makipagtulungan sa iyong paggamot. Noong panahon ng pagsagip, ang iyong pagnanais na mabuhay ay halos wala ng gana. Gusto kong, simula ngayon, kalimutan mo ang nakaraan at magsimula kang muli. Tapos na iyon para sa akin. Huwag mong pipilitin ang ngiti mo. Kung malungkot ka, subukan mo ang matamis. Nakakatulong ito sa dopamine mo at nakakapagpasaya ng pakiramdam. Salamat, Dr. Santos. Ginoong De La Cruz, ilang araw ka nang hindi natutulog. Dapat umuwi ka na at magpahinga. Ang bahay na iyon ay puno ng mga alaala ni Chloe. Hindi ako makakabalik. May balita na ba tungkol kay Chloe? Ang mga tauhan natin ay nagsusuri sa bawat pangunahing ospital sa lungsod Ethel. Magkakaroon tayo ng balita sa lalong madaling panahon. Ethan, Chloe. Ethan, narinig ko na wala ka pang kinain buong araw. Nag-aalala ako sa'yo. May ginawa ako para sa'yo at dinala ko rito. Chloe, galit ka pa rin ba dyan? Napaka-petty ni Chloe. Wala siyang pakialam sa'yo. Naalala ko, minsang nagdala ng pagkain sa akin si Chloe. Hindi ko lang ito tinanggihan. Itinapon ko pa ito sa sahig. Kapag nakita ko na si Chloe, pagbubutihan ko ang pagtrato sa kanya. Ginoong De La Cruz, may balita na kami tungkol sa asawa ninyo. Nasaan siya? Ito ang death certificate ng asawa ninyo, at ang diary na naiwan niya. Peke ito. Ginoong De La Cruz, kailangang alagaan ninyo ang inyong sarili. Ginoong De La Cruz, Imposible. Kasinungalingan ito. Kasinungalingan. Nandyan siya, naghihintay sa akin. Kailangan ko siyang hanapin. Ethan, wala na si Chloe. Pero nandito ako. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Hindi ako maniniwala. Huwag ninyo akong sundan.
Ethan, Binibining Lim. Dapat bumalik na kayo. Narinig kong kayong dalawa wala kayong matutuluyan. May bahay ako sa lungsod, isang bahay na walang nakatira. Pwede kayong tumira doon. salamat Dr. Santos. Pero ang dami mo nang nagawa para sa amin. Hindi na talaga kami makakapag-abala pa. Huwag mo nang isipin yon. Matagal nang walang nakatira sa bahay na yon mag-isa. Kayo na ang bahala sa paglilinis ng bahay. At saka, yung mga bulaklak sa hardin, sana ay matulungan ninyo akong alagaan ang mga ito. Sa totoo lang, ako ang nakakaabala sa inyo. Paglilinis lang at pagdidilig ng bulaklak? Paano naging abala yon? Chloe, alam kong ayaw mong humingi ng tulong, pero sa ngayon, wala talaga tayong mapupuntahan. Kakakalabas mo lang sa ospital at mahina ka pa. Hindi ka pwedeng sumama sa akin at magsiksikan sa dorm ng kumpanya. Tama si ate mo. Nakatenga lang naman yung bahay. Kung talagang nahihiya ka, utang na lang muna sa akin. Sige, salamat Dr. Santos. Chloe, ganoon ba kalaki ang galit mo sa akin? Ganoon kalaki kaya hindi mo man lang sinabi sa akin na may sakit ka? Mayo 17, 2018. Ngayon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Dahil ngayon, napangasawa ko si Ethan de la Cruz. Baka hindi pa niya ako mahal, pero naniniwala ako na kung magpupursige ka, darating din ang pag-ibig. Ethan de la Cruz, mahal kita. Noong bata at musmus pa ako, hindi ko inakalang darating talaga ang araw na iyon na matupad ang hiling ko. Napakasalan ko nga si Ethan. Kaya pala may nararamdaman ka para sa akin, at hindi ko man lang napansin. Ika-28 ng Hulyo, 2019. Akala ko kung masigasig ako, malalapitan ko ang puso niya. Pero mali ako, dahil ang tanging makakapasok sa puso ni Ethan ay iisa lang. At hindi ako iyon. Hoy, Ethan? Birthday ko ngayon. Uuwi ka ba para sa hapunan? Haha, Jasmine, talo ka. Inuman mo yan. Ikaw na bahala dyan. Gabi na ako uuwi. Akala ko abala lang siya sa trabaho, pero hindi ko inakala na palagi siyang nasa buhay ni Jasmine. Sa totoo lang, minsan naiinggit talaga ako kay Jasmine dahil kakaunti lang ang taong tunay na mahalaga kay Ethan. At isa siya doon. At sa aspetong iyon, talunan na ako. Ika, 25 ng Hunyo. Ngayon, sa wakas nakakain din ako ng kaunting pagkain, pero isinuka ko rin lahat. Mabilis kong hinugasan ng dugo sa lababo at pinalusong sa kanal. Alam mo, minsan naiisip ko, kung sasabihin ko kay Ethan na may sakit ako, magiging mas mabait kaya siya sa akin dahil naaawa siya? Chloe, bilasin mo. Chloe, naghihintay na ang mga bisita sa baba. Anong inaantay mo? Masama ang pakiramdam ko. Baba na ako. Bakit ang laki ng pagpayat mo nitong mga nakaraang araw? Kapag nakita ka ng mga tao na ganyan, iisipin nilang masama ang traito sa iyo ng pamilya de la Cruz. Ethan, paano kung isang araw? Namatay ako sa isang malubhang sakit? Malulungkot ka kaya? Sinisikmuraan mo ba ako?
Nagbibiro lang ako. Siguro dahil sobrang init nitong mga nakaraang araw. Wala lang talaga akong gana kumain. Bumaba ka na lang. Sa sandaling tinanong ko, alam ko na agad kung ano ang magiging sagot. 5 taon akong nasa tabi ni Ethan. Laging kumakapit sa pag-asang makaiiwan ako ng marka sa buhay niya. Ang mga painkiller ay nakakapagpamanhid lamang sa sakit sa aking katawan, pero hindi nito maaalis ang sakit sa aking puso. Ganoon ang sinabi niya sa akin. Ika, 17 ng Mayo, 2022. Sinabi ng doktor na na-diagnose ako ng cancer sa tiyan. Tiningnan niya ako ng may awa at marami siyang sinabi. Wala akong naalala. Isang pangungusap lang ang tumatak. Hindi ako makakaligtas. Bigla habang tinitingnan ang maikling buhay ko, walang kwenta pala ito. Ibinigay ko ang puso ko sa maling lalaki. Pero kahit papaano, bago ako mamatay, sa pamamagitan ng kasunduan sa diborsyo, mapapalaya ko siya. Kung sakaling magkaroon ako ng isa pang pagkakataon na makita si Ethan, may gusto akong sabihin sa kanya. Bakit ito punit? Ang gusto sanang sabihin sa akin ni Chloe, hindi niya natapos. Ito ang death certificate ng iyong asawa, at ang diary na iniwan niya. Oo, dapat nasa ospital ito. Bago namatay si Chloe, may sinabi ba siya para sa akin? May sinabi ba? Ginoo, ano ka kay Binibining Reyes? Asawa niya ako. Asawa niya? Ginoo, kung talagang asawa ka ni Binibining Reyes, nung nadiskubre na may kanser sa sikmura siya, at takot na takot siya, nasaan ka naman sa impyerno? Nung gabi-gabi na lang nagigising sa sakit si Binibining Reyes, hirap na hirap, nasaan ka naman sa impyerno? Alam mo ba, tuwing nagigising si Binibining Reyes sa kalagitnaan ng gabi, ang tawag niya ay pangalan mo. Akala namin lahat na ang asawa ni Binibining Reyes ay matagal nang nawala. Ano ba ang lakas ng loob mo? Hayaan mo siyang magpatuloy. Ginoo, alam kong mas mataas ang estado mo kaysa kay Binibining Reyes, pero hindi ka karapat-dapat na maging asawa ni Binibining Reyes. Marami na akong nagawa para saktan siya, at ngayon lang, na-realize ko, palagi ko pala siyang minahal. Ginoo, huli na ang lahat. Ikaw ang nagtapon sa taong pinakamahal ka sa mundong ito. Hindi na siya babalik. Wala ka ng pagkakataon para ituwid ito. Ang tulad mo, na nagtaksil sa tunay na pag-ibig, dapat mabuhay sa pagkakasala habang buhay. Tinanong mo ako, kung ano ang huling sinabi niya, di ba? Hindi ko sasabihin sa iyo. Huwag mo akong sundan. Gusto kong mapag-isa. Ginoong De La Cruz, baka buhay pa ang asawa mo. Ano ang sinabi mo? Ginoong De La Cruz. Na-check na namin ang bawat sementeryo sa lungsod Ethel. Wala ang pangalan niya sa alinmang record. Tiningnan din namin si Stella, ang kapatid na babae ng asawa mo. Mula nang pumanaw ang asawa mo, sinusubaybayan namin ang lahat ng galaw ni Stella. Bukod sa pagpasok sa trabaho ng maayos, may isang partikular na lugar siyang dinadalaw linggo-linggo. Pero palagi siyang nawawala sa mga tauhan natin. Talagang may itinatago siya sa atin. Si Chloe ang tanging, buhay na kamag-anak ni Stella. Patay na ang sarili niyang kapatid. Bakit hindi niya ako hinanapan ng ganti? May mali rito. Hahanapin ko si Stella at diretsong kukuhanin ang sagot sa kanya. Alam ko. Sige, hanapin mo ng lahat-lahat. Magpa-check up ka kay Dr. Santos. Binibining Reyes. May ilang tanong si Ginoong De La Cruz para sa iyo, si Stella, Ano? Hindi ko matatanggap yan. Ikaw, tatawagin mo akong Stella? pwede mo akong tanggihan hanggang gusto mo, pero kailangan mong sabihin sa akin. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan si Chloe. May cancer sa tiyan siya. Patay na siya. Nandoon ka sa libing, di ba? E sino naman ang pupuntahan mo? Sa pamilya Reyes, bukod kay Chloe, ikaw na lang ang natitira. Sino pa ba? Itinago mo ba si Chloe kung saan? Peke ang pagkamatay niya para lang. Mapahirapan at pagsisihan ko. Nasaan siya?
Sige, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Ayaw kong maniwala na. Kahit kailangan kong baligtarin ang buong lungsod Ethel, hindi ko pa rin siya mahahanap. Ayaw makipagkita ni Chloe sa iyo ngayon. Kaya buhay si Chloe. Niloko mo ako. Nasaan siya? Hindi ko na siya. Pahihirapan muli. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sa tingin mo ba, mahal ka pa rin ni Chloe? Huwag mo nang alalahanin yan. Magsusorry ako kay Chloe. At kukunin ang kapatawaran niya. Hi. Bukas. Tulungan mo akong makipag-ugnayan sa palabas ng mga higanti ngayon. Sabihin mo, nahanda akong gawin ang kanilang eksklusibong panayam. Gusto kong humingi ng tawad kay Chloe ng publiko. Sige, siya nga pala, iyon ang pinakamataasang rating na palabas sa TV. Huwag kang magpahiya sa sarili mo. Naniniwala akong makikita niya iyon. Ang ating panauhin ngayon ay hindi karaniwang tao. Isang taong matagal ko nang gustong makilala. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon ko. Samahan natin si ang chairman ng ang Grupo de la Cruz, Ginoong Ethan de la Cruz. MMHMM. Ginoong de la Cruz, may chismis na matagal ka nang hindi nagpapakita sa publiko sa ngayon. Ang Grupo de la Cruz ay halos isang buwan nang hindi normal ang operasyon. May mga nagkukuro-kuro na may nangyari sa loob ng inyong pamilya. Well, Alam ko ang sinasabi ng mga tao, at narito ako para ituwid ang record. Hayaan ninyong maging malinaw, ang aking asawa ay hindi patay, hindi ko palalampasin ang anumang dagdag na chismis na ito. Higit pa rito, ang interview ngayong araw, inayos ko ito partikular para sa aking asawa. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Ang buong interviewong ito ay inihanda lamang para sa aking asawa. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Chloe, alam kong nagkamali ako. Para makabawi sa'yo, tinipon at inayos ko ang lahat ng iyong mga painting. Nagpa siya akong magdaos nito sa 3 araw mula ngayon, sa Hardin ng Langit, ng isang grand exhibition ng iyong mga gawa. Chloe, alam kong, naroon ka. Ethan, sa wakas ay nakamove on na ako. Bakit mo ako binabalik? Bakit hindi mo na lang ako hayaang umalis? Ethan, ayoko nang makita ka ulit. Huwag mo na akong hanapin. Chloe, okay lang. Ako ito, si Dr. Santos. Ang siksikan doon. Lumabas ka na, okay? Dr. Santos, akala ko nakalimutan ko na lahat ng sakit na iyon na napakalalim na kabaon. Pero, nang makita ko si Ethan, natatakot pa rin ako. Normal na reaksyon yan sa stress. Okay lang, ligtas ka na rito ngayon. Walang sinuman ang sasaktan sa'yo. At nandito ako para sa'yo. Ayokong bumalik sa pamilya de la Cruz. Napakabigat ng pakiramdam sa lugar na iyon. Masyadong masakit. Eh di wag. Basta ayaw mo. Walang makakapilit sa'yo na gawin ang ayaw mo. Talaga? Talaga. Chloe, ang pinakamasayang sandali mo, kailan yun? Naalala ko noong bata ako. Umakyat ako sa bubong para tumingin sa mga bituin. Pero hindi nagtagal. Sumunod na rin sina nanay at tatay. Akala ko pagagalitan nila ako. Pero imbes, binigyan ako ni nanay ng ice cream at nanood siya ng mga bituin kasama ko noong mga panahong iyon. Yun ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Halika, may alam akong magandang lugar. Ang hirap talagang makakita ng malinaw na mga bituin sa lungsod. Napakahirap talaga. Ang ganda. At may ice cream tayo? At ito ang talagang paborito kong lasa. Simula nung bata ka pa? Paano mo nalaman? Kutob lang.
Ginoong De La Cruz, naibalik na ang lahat ng real estate mula sa pamilya ng asawa mo. Pero, Ano ba yun? may isang villa sa pangalan ng kanyang mga magulang na binili ni Liam Santos. Kahit gaano pa kalaki ang alok natin, hindi siya magpapatinag. Liam Santos. Bakit siya nakikisali dito? Lahat ng tao ay may presyo. Alukin mo siya ng share sa De La Cruz Group. Opo, sir. Ethan, sigurado ka bang darating siya? Labis na pagmamahal niya ang mga painting na ito. Kahit ayaw niya akong makita, darating siya para sa mga ito. Ginoong De La Cruz. Ayon sa utos, nasiguro na namin ang bawat pasukan. Sa sandaling sumipot ang iyong asawa, malalaman namin agad. HMM. Chloe, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Narinig mo na ba? Yung pangalawang anak ng pamilya Santos, kakagaling lang sa medical school? At ito pa, may proyekto siya na nagpapaikot sa mundo ng medisina, nakapagligtas ng napakaraming buhay. Ay, sayang naman. May asawa na siya. Sino kaya ang mapalad na babae? Napakaswerte siguro niya. Liam Santos. Siya na naman. Kahit hindi tayo pumasok, may paraan ako para maibalik ang lahat ng trabaho mo. Makita siya. Naalala ko talaga ang nangyari noon. Pero sawa na ako sa pagtatakbo. Gusto ko nang mag-move on. Nandito ako para sa'yo. See ya. Masama na nga ang loob ko sa paggamit sa'yo. Ngayon, isasama pa kita sa gulo na to bilang aking nobyo. Masaya akong gawin ito. Ay nako, nandito na si Ginoong Santos at ang kanyang nobya. Hindi ba yan si Ginoong Santos? Wow, Ethan. Chloe. Liam. Paano nangyari ito? Magbigay tayo ng mainit na pagtanggap kay Dr. Santos at sa kanyang nobya. Paumanhin po sa lahat, na late kami. Dr. Santos, puro magagandang bagay lang ang naririnig ko tungkol sa inyo. Noong huling bumisita ako kay Ginoong Santos Sr., sobrang nabigo ako na hindi kayo nakilala. Ngayong nakikita ko na kayo, nakikita kong tunay na gentleman kayo sa lahat ng aspeto. Dr. Santos, mahilig po ba kayo sa mga design exhibition? Mahilig sa design ang nobya ko. Nandito lang ako para samahan siya. Naku, Dr. Santos, ang ganda-ganda naman ng nobya ninyo. Bagay na bagay kayong dalawa. Salamat. Chloe. Nakabalik ka na rin. Excuse me, sir? Hinahawakan-hawakan mo ang nobya ko? Sa tingin mo ba ay tama yon? Nobya ko, ang sinabi mo. Ginoong De La Cruz, sa tingin ko ay mali ang taong tinutukoy mo. Ito si binibining Chloe Reyes, ang nobya ni Dr. Liam Santos. Alam yan ng lahat ng nasa silid na ito. Chloe. Pasensya na, habang wala ka, sabi ng lahat patay ka na. Buti na lang, hindi ako naniwala. At ngayon, nandito ka na mismo sa harap ko, buhay at maayos. Namatay na ako noon. Pero kung alam ko lang na ang muling pagkabuhay ay nangangahulugang muling pagharap sa'yo, mas gugustuhin ko na lang na patay na ako. Chloe. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Dahil iniwan kita ng mag-isa pagkatapos ng kasal natin. Dahil hindi ko pinansin ang nararamdaman mo. Babaguhin ko ang lahat ng yun. Sana lang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Chloe, wala kang ideya, pero noong wala ka, ginulo ni Ethan ang buong lungsod Ethel para hanapin ka. Nang hindi kanya matagpuan, nalulong siya sa pag-inom ng alak. Tuwing may pagkakataon, nakaupo lang siya sa puntod mo, magdamag. Tama. Chloe, si Ethan, hindi lang niya. Na-realize kung gaano kanya kamahal. Pero ngayon, alam na niya. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon para ituwid ang lahat. Chloe, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Baka mahanap mo sa puso mong patawarin ako. Gago. Tapos ka na bang mag-amin ng mga pagkakamali mo? Chloe, patawarin mo ba ako? Patawarin kita? Ngayong nandito na ang lahat,
Ilinilinaw ko ito sa harap ng lahat at ililinaw ko ang lahat sa iyo. Ako, si Chloe Reyes, ay tinatanggihan ang paghingi ng tawad ni Ethan de la Cruz. Bitawan mo ako. Ethan, bitawan mo na. Tapos na talaga tayo. Sa tingin mo ba talaga, si Liam ang para sa'yo? Ilang araw mo pa lang siya kilala. Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Yung ugali niya? Ang pamilya Santos sa lungsod Timog, malalim ang tubig doon. Paano kung may mangyari, at iwan ka lang niya? Anong gagawin mo? Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. At tingnan mo kung saan ako napunta. Kahit na apoy ang nasa harap ko, tatalon ako ng walang pag-aatubili. Chloe, pasensya na. Sumobra ako kanina. Makita lang kitang muli. Nabigla lang talaga ako. Ganito na lang. Hanap tayo ng lugar at pag-usapan natin to. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Hindi. Chloe. Nakikiusap ako, pakiusap. Liam, umalis na tayo dito. Ayoko na siyang makita. Ihahatid kita sa bahay. Chloe, huwag kang umalis. Isa pang pagkakataon. Umalis ka na. Ayaw na niyang makipag-ugnayan sa'yo. Halika na. Ethan, anong hinihintay mo? Sige na. Hahayaan mo ba talagang maagaw siya ng lalaking pinansyal na sinusuportahan na yon? Di na kailangang habulin siya. Nakita ko kung gaano ako kamahal ni Chloe. Lahat ng pagiging matamis na to kay Liam. Panggaganti lang yan sa akin. Hoy, pasensya na yon, Dr. Santos. Ginamit lang kita bilang takas sisi kanina. Kung talagang gusto mong magbayad ng utang na loob, di tulungan mo ako sa sarili kong nakakalitong problema. Kung kahit ikaw ay nahihirapan, ano pa kaya ang magagawa ko? Magpanggap bilang nobya ko para tumigil na ang nanay ko sa pag-uusisa tungkol sa pag-aasawa. Huwag kang mag-alala, hindi magiging abala ang nanay ko. Hindi nito makakaabala sa buhay mo. Sina nga. Ginoo, napakaraming katulong at alila sa bahay. Bakit ikaw pa ang nagluluto? Ginoong de la Cruz, ang pagluluto ay dapat ako ang bahala. May isla ng tiyan ni Chloe. Napakapihikan niya sa pagkain nitong mga nakaraang araw. Ako lang ang dapat magluto para sa kanya. Lumaki ka sa Karangyon, at namuhay ng buong ginhawa, ni hindi ka pa nakapasok sa kusina. Ngayon, ikaw mismo ang nagluluto para sa asawa mo. Kung malaman ito ni Ginang de la Cruz, masasaktan ng kanyang puso. Sana lang ay mapatawad niya ako. Pero Ginoo, kumalat na ang balita sa buong lungsod Ethel na ang ginang ngayon ay ang nobya ni Liam Santos, ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod Timog. Sabi ni Chloe, ako lang ang mahal niya. Nagpapanggap lang siya bilang nobya ng iba. Para lang galitin ako. Ginoong de la Cruz, nasugatan pa rin ang kamay mo. Ang maliit na sugat na ito ay wala kumpara sa dinaranas ni Chloe. Ginoo, talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nabubunggo sa pader, di ba? Ay nako. Anong inaabangan nila? Mayor Domo. Kunin mo lahat mula sa aking safe. Lahat. Ibinibigay ko ang lahat sa magiging manugang kong babae. Opo, Ginoong Santos. Nandito na sila. Nandito na sina Liam at ang kanyang bisita. Lolo, nanay. Ito si Chloe, ang babaeng mahal ko. Lolo, Ginang, ako si Chloe. Sige, sige. Huwag kayong tumayo diyan. Pasok kayo at umupo. Wala na ang mga magulang ni Chloe. Si ate na lang ang meron siya ngayon. Gusto ko talaga ang batang ito, buong puso ko. At tunay na naaawa ako sa kanya. Liam,
Mula ngayon, siguraduhin mong mabuti ang trato mo sa kanya. Huwag mo siyang sasaktan. Nanay, pangako ko yan. Sa susunod na bumisita ka, kahit anong gusto mong pagkain, sabihin mo lang kay nanay at lulutuin ko para sa iyo. Ang bait-bait talaga ng lahat sa akin. Hindi nyo na kailangang mag-abala ng ganito. Hayaan ko na kayong dalawa ang mag-usap. Ang bait-bait talaga ng pamilya mo sa akin. Napakainit ng pagtanggap. Ang tagal na simula noong huli kong naramdaman ang ganitong init ng pagmamahal. Kung gusto mo dito, pwedeng maging pamilya mo rin sila. Nanay, gabi na. Dapat na tayong umuwi. Sige. Umuwi na kayong dalawa. Chloe, madalas ka namang dumalaw, ha? Sige nanay, hanggang sa muli. Dalhin mo ito para sa gabi. Chloe, tingnan mo ang sarili mo, ang payat-payat mo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, si nanay ang bahalang pakainin at alagaan ka ng maayos. Nanay, ako na ang bahala roon. Sige, sige. Iwanan mo na kay Liam. Kapag na-miss mo ang luto ko, tumawag ka lang sa akin. Si. Aalis na kami, nanay. Ang ganda ng pagkakatugma nila. Talaga nga. Hindi ka ba naaabala ng maraming tao? Hindi naman. Gusto ko ang enerhiya. Oo nga pala. Ang mamahal ng mga regalong ito. Dapat mong ibalik ang mga ito. Dapat mong ibalik ang mga ito. Para sa'yo ang lahat ng ito. Pakiusap, itago mo na lang. Hindi ko talaga matatanggap ang mga ito. Kalimutan mo na ang lahat. Kunin mo lang ang ibinigay sa akin ni Lolo. Ilan sa mga ito ay kay Lola. Para talaga ito sa magiging apo niyang babae. At saka, hindi naman totoo ang relasyon natin. Siguro dapat lang tayong. Ito, maaaring maging totoo. Chloe, gusto mo bang subukan nating maging totoo? Hindi kita ipagkakanulo. Pasensya na. Ayoko lang talagang magpakasal muli. Salamat sa paghatid sa akin. Samahan na kita. Ethan. Gusto mo siyang kausapin? Wala namang pag-uusapan. Tara na. Papaalisin ko siya. Hindi uubra, Dr. Santos. Maganda ang pamilya ni Ethan, pero sobra naman ang ugali niya. Kapag hindi ko siya pinansin, dito siya magkakampo. So, ikaw ba ay? Makikipagkita sa kanya? Ako na ang magsasabi sa kanya. Si. Chloe, Ethan, anong kailangan mo? Dito mo na sabihin lahat. Diyan ka lang. Ako. Chloe, alam kong sensitibo ang tiyan mo, kaya may ginawa ako para sa'yo. Subukan mo kaya? Ikaw mismo ang gumawa nito? Oo, unang beses ko sa kusina, nagsasanay pa lang. Baka, hitsura pa lang, hindi na nakakagana. Kung hindi mo magustuhan, Totoo. edi kukunin ko na lang, at uulitin ko. Simula ulit ako. Ang nakakakainis, yung itsura mo. Chloe, mali ako. Mali talaga ako. Isa akong ganap na tanga. Nasa kamay ko na ang pagmamahal mo, at itinapon ko lang ang lahat. Chloe, nakikiusap ako sa'yo. Mahalin mo ulit ako, pakiusap. Ethan, hindi ko kayang patayin at buksan ang nararamdaman ko gaya ng kaya mo. Mabilis kang umibig, at mabilis ding mag-move on. Ang pagmamahal mo sa akin ay mga salita lang na walang laman. Pero matagal bago ko makalimutan. Para sa akin, ang pagmamahal mo ay parang nakakasilaw na paputok. Pinakamaganda ito sa unang paglabas. Pero kumukupas ito sa isang kisap mata. Kahit gaano pa ito kaganda. Ayoko nang makita ulit. Hindi na ako magiging malamig. Pangako, mahalin mo lang ulit ako. Ethan, napakaraming tao sa mundo. Humanap ka na lang ng ibang mahalin. Sa buong mundo, iisa lang ang Chloe. Ikaw lang ang gusto ko. Kaya,
Ipipilit mo lang talaga ako, di ba? Hindi na kita pipilitin. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Eh di umalis ka. Lumayo ka sa paningin ko. Kaya mo ba yon? Ito ang parusa mo sa akin, di ba? Anong nangyari kay Ethan? Kaya umabot siya sa ganitong kalagayan. Dahil sa pag-inom? Sinubukan niyang makipagbalikan kay Chloe. Pero na-reject siya. Sinusundo ako ni Chloe. Lasing ka na. Si Chloe ba ang sinasabi mo? Nakipag-engage na siya kay Liam Santos ngayon. At narinig ko na sila ni Liam ay nagpaplano na ng kanilang kasal. Ethan, palagi kang workaholic. Ginawa ni Chloe ang lahat para sa'yo, pero pinabayaan mo pa rin siya. Ngayon, hindi ka na niya pinapansin. Karapat-dapat lang sa'yo yan, di ba? Kaya sabihin mo sa akin. Ano ang dapat kong gawin ngayon para mabawi si Chloe? May ideya ako. Noong ikinasal kayo ni Chloe, wala ka man lang proper na proposal o tunay na kasal. Paano kung bigyan mo siya ng kasal na pinapangarap niya? Hoy, Ethan. Saan ka nagmamadali? Laging pinagsisihan niya ni Chloe. Ito na ang pagkakataon ko para ituwid yun. Hoy, Ethan. Teka muna. Nandito na tayo. Alam na ni Ethan kung saan ka nakatira ngayon. Yung lugar na iyon, hindi ka na pwedeng bumalik doon. Ito ang lugar ko. Kadalasan, ako lang ang nandito. Dito ka muna titira sa ngayon. Paano naman ito magiging abala? Ang ibig ko lang sabihin, Dr. Santos, ang dami mo nang tinulong sa akin. Hindi ko nga alam kung paano kita pasasalamatan. Makasarili ako dito. Ayokong patuloy kang ginugulo ni Ethan. Ito ay masama para sa kalusugan mo at sa pakiramdam mo. Nilinaw ko na sa kanya ang lahat. Malamang, hindi na siya muling magpapakita sa paligid ko. Gusto mo bang ayusin ko na si Ethan ng tuluyan? Paano naman iyon mangyayari? Narinig ko na kayo niya. Nakontrata lang ang kasal ninyo. Hindi kayo legal na mag-asawa. Hindi mo kailangan ang pirma niya para makipaghiwalay. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Pwede na tayong kumuha ng marriage license bukas. Akala ko, hindi na ako magpapakasal muli, hindi sa buhay na ito. Pero hindi ko inakala na napakasal ako kay Liam Santos, nang napakabilis. Kahit na ito ay pakikipag-isang dibdib lamang para sa kaginhawahan. 3, 2, 1, cut. Dr. Santos, alam kong pakikipag-isang dibdib lamang ito para sa kaginhawahan. Pero, sigurado ka bang hindi natin kailangang sabihin sa mga magulang mo? Ipagpaliban muna natin yan. Hindi mo sila kilala. Mababait naman talaga sila. Iabot mo sa akin ang marriage certificate. Kasal na tayo ngayon. Ano? Ano? Diyos ko! May nag-hack ba sa account ni Dr. Santos? Ito ba talaga ang parehong lalaki? Ang Liam Santos na kilala ko? Anong problema? Akala mo ba na hindi ko talaga gagawin ito? Hindi lang ako magpo-post nito online. Tatawagan ko rin ang mga kaibigan ko para ikalat ang balita. Sigurado ako na ngayon, alam na ng buong lungsod Ethel na ikinasal na tayo, kasama na si Ethan de la Cruz. Lily, ano sa tingin mo? Magugustuhan kaya ito ni Chloe? Si Ginoong de la Cruz mismo ang pumili nito. Sigurado akong magugustuhan niya yan kapag isinuot niya. Oh, Lily, anong klaseng setting ng pagpapakasalan? Ang gusto ng mga babae? Ginoong de la Cruz, nagpaplano po ba kayong magpakasal ulit sa asawa ninyo? Tahimik siya. Sa tingin ko, mas gusto niya ang mas pino at tradisyonal na setting na Chino. Oo, tama ka.
Ginoong De La Cruz. Bakit ka bibili ng damit pangkasal? Ben, sakto ang dating mo. Nag-aalala lang ako baka hindi magustuhan ni Chloe. Ang damit na ito, kanina lang sinabi ni Lily. Na gusto ni Chloe ang bagong istilong Chino. Tawagan mo ang bridal shop at mag-set ng appointment. Gusto kong mag-order ng tradisyonal na kasuotang pangkasal na Chino. Ano? Magpapakasal ka kay Chloe? Pero, hiwalay na kayo ni Chloe. Eh ano naman kung hiwalay na kami? Pwede naman kaming magpakasal ulit. Ginoong De La Cruz. Huli na ang lahat ngayon. Kumakalat na ang balita tungkol sa marriage license ni na Chloe at Liam sa mga trending ngayon. Peke lang yan. Si Liam Santos ay madaling makakabayad para gawing peke yan. Bukod pa riyan, si Chloe ay hindi magpapakasal sa isang tao na ilang araw pa lang niya nakikilala. Siguro, galit pa rin siya sa akin. Pero Ginoong De La Cruz, buong suporta ng pamilya Santos kay Liam. Nagpost pa sila ng anunsyo sa opisyal na website nila, kinikilala si Chloe bilang manugang nila. Anong sinabi mo? Hindi. Imposible yan. Hindi siya pwedeng nagpakasal. Ginoong Tan. Kakalaman lang ni Ginoong De La Cruz ang tungkol sa kasal ni Chloe. Bigla siyang umalis ng galit. Magpadala ka ng tao para pigilan siya. Ngayon din. Pagod ka na? May kotse ako mula sa pamilya Santos. Siguro dapat humanap muna tayo ng mauupuan. Noong nagkakasakit ako dati, nakakulong lang ako sa kama palagi. Ngayong nakakalakad-lakad na ako, kahit pagod, ang sarap sa pakiramdam. Sige, lakad pa tayo ng kaunti. Chloe, Peke ang marriage certificate mo, di ba? Hindi ka talaga nagpakasal sa kanya, di ba? Ginoong De La Cruz, mabait ang asawa ko, pero hindi ibig sabihin na pwede mong pang-inisan ng paulit-ulit. Tumahimik ka. Kay Chloe ako nakikipag-usap. Sino ka ba? Ethan De La Cruz, sino ka ba? Anong karapatan mo para insultuhin ang asawa ko? Chloe. Anong tawag mo sa kanya? Hindi ba ako malinaw para sa'yo? O hindi ba malinaw ang marriage certificate para sa'yo? Chloe, Sinabi mong asawa mo siya. Eh ako, ano? Maging sino ka man ang gusto mo. Ginoong De La Cruz, hindi mo siya naipit, kaya kasalanan na ng iba ngayon? Ikaw, Ethan, Ginoong De La Cruz, bitawan mo ako. Uminahon ka, bitawan mo siya. Binibining Reyes, Dr. Santos. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Ilabas mo na lang si Ethan dito. Sige. Tara na. Pasensya na talaga. Tara na. Ginoong De La Cruz. Huminahon ka. Umuwi na tayo. Hoy, huminahon ka. Bitawan mo ako. Tara na. Chloe, alam kong nagkamali ako. Hintayin mo ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Chloe, yung sinabi mo kanina, pwede mo ba ulitin? Anong sinabi ko? Wala lang. Hindi na. Tara na. Mahal. Liam Santos ang asawa ko. Dr. Santos, ayos lang ako. Talaga, huwag kang mag-alala sa akin. Hating gabi na. Matutulog na ako. Si. Ginoo, Binibining Reyes. Nagiinom siya ng mag-isa sa kanyang kwarto. Chloe, anong ginagawa mo at umiinom ka? Kakakagaling mo lang. Alam mo yan, di ba? Pero kinamumuhian ko ang naging ako. Bakit naman? Si Ethan ay palaging nangaabala sa akin. Akala ko, pagkatapos kong harapin ang kamatayan, makakalimutan ko na ang lahat. Pero pagkatapos, nang makita ko ulit si Ethan, lahat ng sakit na yon, bumalik na ng todo.
Takot na takot pa rin ako. Dr. Santos, sa palagay mo ba ay kawawa ako? Hindi naman. At Ethan, may hinanakit siya. Ngayong kasama mo ako. Tiyak na hahabulin ka niya. Kaya ngayon, ako na ang nobyo mo? Sa totoo lang, ikaw ang kabit. Chloe, ang pagiging kabit ay magastos. Sa palagay mo, kaya mo akong bayaran? Magkano? Subukan mo. Liam, Chloe. Talagang hindi mo ako naaalala? tayo. Nagkakilala? Chloe, tapos na ako sa pagiging mabait. Gising ka na. Ano? Aatras ka na agad? Ako, hindi ko. Sige. Nagbibiro lang ako. Lutuan kita ng makakain. Bumaba ka kapag handa ka na. Si. Hindi ako makapaniwala. Paano ako napunta sa pagtulog kasama si Liam kagabi? Nasaan ang mga damit ko? Lolo, anong ginagawa mo rito? Ang kapal naman ng mukha mo. Ni hindi mo man lang pinag-usapan sa amin, bago ka tumakbo at nagpakasal. Ang maliit na lugar na ito ay hindi makakapantay sa tirahan ng mga Santos. Hindi ko inakalang ang henerasyon mo ay magiging mailap. Ginang, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Hindi na kailangan ng paliwanag. Inaalok kita ng 5 milyong piso. Nanay, Heto ang 5 milyong piso. Huwag mong iwan ang anak ko. Ha? Ang anak ko rito. Sa wakas may nakita na siya. Iniisip ko lang. Ano kaya ang kailangan para manatili ka? nanay, pinahahalagahan namin ang sentimiento. Pero ang pagdating mo ng ganito ay nakakagulat para sa kanya. Isasama ko siya sa itaas. Halika na. Binibining Reyes, ikaw ang unang umabuso sa akin. At ngayon lang, iniligtas kita sa harap ng nanay ko. Kaya, paano mo ako babayaran? Eh di babawi ako sa'yo. At paano mo nga babalak gawin yon? Bibilhan kita ng bagong damit at isasama kita sa pagkain. Chloe? Akala mo ba kailangan ko ng pera? Nakita mo naman, talagang pain pressure ako ng pamilya ko na magpakasal. Paano kung malaman ito ng mga posibleng mapapangasawa ko? Ano na ang gagawin ko? Ano ang mungkahi mo? Magpakasal tayo. Hindi ba't nakakuha na tayo ng marriage license? Hindi yung mabilisang kasal ang tinutukoy ko, kundi yung harap ng buong mundo, kung saan hihingi ako ng kamay mo, mangangako sa'yo, isusuot ang singsing sa daliri mo. Isang kasal na para lang sa'yo. Pero, ang pakasalan ang tulad kong dati, ng diborsyada. Hindi ka ba mag-aakalang nagsettle ka na lang? Ang pamilya Santos, hindi pinapansin ang mga bagay na ganyan. Naniniwala lang kami sa tadhana. Tinatanggap ko. Ang tagal mo nang hinahabol si Chloe. Halos ibinigay mo na ang buong puso mo sa kanya, pero nakatago pa rin siya sa tirahan ng mga Santos at ayaw lumabas. Ethan, baka dapat hayaan mo na lang. Walang makakapagpabaya sa akin sa kanya. Ikaw. Hello, sino ito? Ano, sinabi mong umalis si Chloe sa tirahan ng mga Santos? Okay, gets ko. Balita ba ito tungkol kay Chloe? Oo, nalaman ng mga tauhan ko na lumabas si Chloe kasama ang kapatid niya ngayon para mag-afternoon tea sa isang kafe. Hoy, ikaw. Ibigay mo sa akin ang susi.
Hoy, Ethan, makikita mo ulit si Chloe? Chloe, sigurado ka ba talaga dito? Tungkol sa pagpapakasal kay Liam? Napakabait ni Liam at tunay na gentleman. Mula nang magkasakit ako, siya ang nag-aalaga sa akin at marami siyang naitulong sa akin. Bukod pa riyan, napipilitan siya ng pamilya niya na magpakasal. Tinutulungan ko lang siya sa pamilya niya. Siniyasat ko na si Liam. Napakamaalalahanin niyang lalaki. Pagkatapos mong pakasalan siya, malamang hindi ka na masasaktan ulit. Nakakapanatag iyan ng loob ko. Ate Stella, ang kasal ko kay Liam ay peke lang. Ni hindi ko nga naisip ang magkaroon ng kinabukasan kasama siya. Totoo ba yan, Chloe? Seryoso, Chloe? Pekeng kasal lang kayo ni Liam, di ba? Ethan, anong ginagawa mo rito? Chloe, sabihin mo sa akin na hindi yung totoo. Alam kong hindi mo nga siya mahal. Imposibleng pakasalan mo talaga siya. Ethan, pekeng kasalman o totoo? Anong pakialam mo? May pakialam ako. Naiintindihan ko. Galit ka pa rin sa akin. Kaya nga hinanap mo si Liam at pinakasalan mo siya sa papel. Pero lahat ng to, para lang maparusahan ako, di ba? Chloe, May dala akong mga bodyguard ngayon. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawagin ko sila. huwag. Chloe, alam kong hindi mo gagawin yun. Basta, tumigil ka na magparusa sa akin. Hindi ko na talaga kaya. Tingnan mo. Dinala ko sa'yo, ang paborito mong mga rosas. Ethan, si Jasmine ang mahilig sa rosas. Ang gusto ko ay crabapple blossoms. Pagkakita ko sa'yo ngayon, nasusuka lang ako. Suka, naintindihan mo? 1. Chloe, Ethan, wala nang saysay, nahabulin mo siya ngayon. anong ibig mong sabihin? Umupo ka, mag-usap tayo. Anong pag-uusapan? Ethan, aminado ako, napakagago mo noon. Nasaktan mo ng todo ang kapatid kong babae. Ngayong nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan, bigla kang bumalik na nagpapakumbaba, nagmamakaawa para sa kanyang kapatawaran. Sa totoo lang, kadiri ka. Pasensya na. Wala akong oras para makinig sa mga sermon mo ngayon. Matutulungan kitang mabawi si Chloe. Seryoso ka? Sabi ko, kadiri ka man, pero narinig ko ang mga bagay na ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Para mabawi si Chloe. Kilala ko ang kapatid ko, pero hindi sapat ang ginagawa mo ngayon. Ano nga ba talaga ang kailangan kong gawin para mabawi siya? Kaunting araw na lang, birthday na ni Chloe. Iminumungkahi kong mag-propose ka sa kanya noon. Bigyan mo siya ng isang grandeng kasal at bayaran mo lahat ng kanyang pagsisisi. Ang mga babae, mga sentimental na nilalang. Naniniwala ako na kung gagawin mo ito ng maayos, tiyak na patatawarin ka niya. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Ethan, hindi ako nakikipagnegosasyon sa'yo. At saka, wala kang choice. Kung susundin mo ang payo ko, ay depende sa kung gaano mo siya kagustong mabawi. Ethan, ipapagawa ko sa iyo lahat ng preparasyon para sa kasal niya. Papanoorin kitang magpakasal siya sa iba, at paparamdam ko sa iyo ang pait ng pagkawala ng lahat. Ben Cruz. Sa 2 linggo, karawan ni Chloe, mag-book ka na ng Hacienda Tubig Buwan para sa araw na yon. Doon ko, magpapakasal kay Chloe. At huwag mong kalimutan ang wedding dress at attire. Opo. Isa pa. Sa pamilya Reyes, si Stella na lang ang natitirang kamag-anak niya, kaya ang dote niya ay kailangan ko ring ihanda. May isang marangyang dote sila noon. Ang aking Chloe ay karapat-dapat lamang doon. Siguraduhin mong may sulat mo ang lahat ng ito. Si. Simulan mo na ang mga preparasyon. Pero Ginoong de la Cruz. Nagmamadali ka. Sigurado ka bang napatawad ka na ni Binibining Reyes para pumayag siya? Tinatanong mo ba ako? Hindi ko magagawa yon. Ethan, hayaan mong maging tapat ako sa'yo. Ang kapatid ni Chloe, si Stella, ay tuso at mapagkalkula. Talagang mapanire siya. Huwag kang magpaloko sa kanya. Sa ganitong bagay, baka dapat ikaw mismo ang magtanong kay Chloe. Opo, Ginoong de la Cruz. Wala kang katulad sa trabaho, pero pagdating sa puso, masyado ka pa ring padalos-dalos. Ingat lang na baka ginagawa mo lang ang lahat para sa iba. Tama na, kayong dalawa.
Ginoong Tan. Tungkol sa mga preparasyong hiniling ni Ginoong De La Cruz. Tuloy pa ba natin? Siyempre. Hindi pa sumusuko si Ethan. Kung itutuloy niya ito, mas mabuti kung patawarin siya ni Chloe. Pero kung hindi, sa tingin ko, baka mabaliw siya. Magandang araw. Gusto kong tingnan ng ilang singsing. Siyempre po, Ginoo. Ginoo, sa tingin ko, ang isang ito ay perpekto para sa inyo. Ito na nga, ibalot mo na para sa akin. Kaagad po, Ginoo. Chloe, pupunta ako para maging akin ka. Noah. Sigurado ka bang sinabi mo kay Chloe na magkita kami sa Hacienda Tubig Buwan? Kaya, pupunta ba siya o hindi? Tatanggapin kaya niya ang pagliligaw ko? Ethan, 1,000 beses mo na yan tinanong sa akin. Ngayong binigyan ka ulit ni Chloe ng pagkakataon. Nagkabalikan na kayong dalawa. Dapat mong tratuhin ng maayos. Oo. Gagawin ko. Maganda ang serbisyo sa Hacienda Tubig Buwan. Talagang ginestusan nila ang pag-aayos na ito. Pero nang ibuko ang lugar, sinabi ko lang na para sa pagliligaw. Hindi para sa kasal. Maganda nga talaga ang pagkakaayos. Ben, hanapin mo ang planner. Bigyan mo siya ng dagdag na bonus. Mga Ginoo, ang wedding planner ay siya rin palang may-ari ng Hacienda Tubig Buwan. Maganda ang taste ng boss mo, ngayon ang pagliligaw. Pero kapag ikinasal na kami, uupahan ko ulit ang boss mo para mag-ayos para sa akin. Baka hindi po yan posible. Ang aming boss ay nangangasiwa lang ng isang kasal sa buong buhay niya. Sino ba siya para magganyan? Kaya, sino ba ang boss ninyo? Liam Santos. Anong sinabi mo? Ano yun? Sinasabi ko sa'yo, ang may-ari ng Hacienda Tubig Buwan ay si Liam Santos. Yung lalaking may-ari ng Hacienda Tubig Buwan. Sabi nila, misteryoso talaga ang may-ari, mahilig mag-isa. Si Liam Santos pala. Eksakto. Si Liam nga yan. Alam niyang nag-propose ako kay Chloe, kaya sinasadya niya akong guluhin. Sinusubukan niyang agawin si Chloe sa akin. Dalhin mo si Liam Santos sa harap ko ngayon din. Kung hindi, Hinahanap mo ako, Ginoong De La Cruz? Liam Santos, palagi kong inakala na kayong mga Santos ay marunong lang uminom ng tsaa at magsulat ng kales. Sino ang mag-aakala na aabot ang impluensya mo hanggang sa Hacienda Tubig Buwan? Pinupuri mo ako, Ginoong De La Cruz. Sa akin talaga ang Hacienda Tubig Buwan. Ang kaso lang, Ginoong De La Cruz, ngayong araw, gusto mong mag-book ng aking hacienda para mag-propose. Anong pakialam mo? Malaki ang pakialam ko. Ngayon ang aking kasal. Sarado ang hacienda sa publiko. Kung gusto mong manatili, Ginoong De La Cruz, at uminom para magdiwang, malugod kang tinatanggap. Kasal mo? Kanino? Sabihin mo, sino ang pakakasalan mo? Sino ang nobya? Sabihin mo sa akin. Ako ang nobya ni Liam Santos. Ako ang ikakasal kay Liam. Ako ang ikakasal kay Liam. Chloe. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Ako ang ikakasal kay Liam. Ako, si Chloe Reyes? Naiintindihan mo? Chloe. Nagbibiro ka lang. Chloe. Hindi nakakatawa ang biro mo. Tigilan mo na ang paggulo sa isip ko, pwede ba? Ethan. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa'yo na pinatawad na kita. Hayaan mong linawin ko ito. Hindi kita kailanman patatawarin. At wala sa plano kong tanggapin ang panliligaw mo o makasama ka. Hindi mo pa rin naiintindihan, di ba? Hindi ko naman talaga gusto ang mga rosas. Ang mga begonya ang gusto ko. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Masyado ka lang mapagmataas para bumitaw. Masyado kang mapagmataas para hayaan ang babaeng nagmahal sa'yo ng lubos na umalis na lang. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng sinuman dahil ang tanging taong minamahal mo ay ang sarili mo. Chloe, edi turuan mo akong magmahal ng iba, pwede ba? Chloe.
Huli na para diyan. Oras na. Malugod po nating tanggapin ang bagong kasal. Paki-welcome natin sila sa pamamagitan ng palakpakan. Ang groom, si Liam Santos, at ang bride, si Chloe Reyes. Ethan, nalaman mo na ba sa wakas ano ang pakiramdam na mapatay ang iyong apoy? Masakit ba? Stella, ginawa mo ang lahat ng itong masalimuot na bitag para sa akin. Para lang maiparamdam sa akin. Ang hirap na yon. Ano sa palagay mo? Ang nararamdaman mo ngayon ay wala kumpara sa dinanas ni Chloe. 5 taon siyang napangasawa mo. Sa bawat pagpunta niya sa'yo na puno ng pagmamahal, ilan lang sa mga salita mo ay sapat para itulak siya sa malamig na kalaliman. Tapos ka na? Maaari nang isuot ng groom ang singsing sa daliri ng bride. Ethan, alam mo ba na ang singsing na isinusuot ni Liam kay Chloe ay tinatawag na ang corona? Ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Nang pakasalan mo si Chloe, hindi mo man lang pinag-effortan na bilhan siya ng disenteng singsing, di ba? Ang katapatan ni Liam kay Chloe ay isang bagay na hindi mo matututunan sa buhay na ito. Kaya, hayaan mo na siya. Pigilan mo ang paghawa kay Chloe. Bigyan mo siya ng tapat mong pagbati. Ang bride na nasa taas. Asawa ko yan. At inaasahan mong bubutihin ko ang aking asawa habang ikinakasal siya sa iba. Ginoong de la Cruz. Ethan, paano naman ang marangyang dote na inihanda mo para sa asawa mo? Ipapadala mo pa rin ba? Oo. Siyempre, ipapadala ko. Ito ay palaging nakalaan na maging dote ko para sa kanya. Ang personal na maghanda ng marangyang dote para sa babaeng mahal mo at personal na panoorin siyang ikasal sa iba. Napakalungkot naman nito. Tama na yan. Ako, si Chloe Reyes. Ay tinatanggap ka, Liam Santos, bilang aking asawa? Namamahalin kita habang buhay. Lolo, uminom ka muna ng tsaa. Nanay. Narito ang tsaa. Salamat. Chloe, halika. Umupo ka rito. Ang jade bracelet na ito ay mana ng pamilya Santos. Ngayon, ipapamana ko na ito sa'yo. Halika, hayaan mo akong isuot ito. Para sa'yo. Hindi. Wow, ang ganda. Bagay na bagay ito sa maputi mong balat, Chloe. Masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito matatanggap. Ito ay para sa mga asawa ng pamilya Santos. Kung hindi mo ito isusuot, hindi sila magiging masaya. Siya na. Kukunin ko na ito. Ganon nga. Nanay, gabi na. Ihahatid ko na si Chloe sa itaas para magpahinga. Nanay, aakyat na ako sa itaas para magpahinga. Magpahinga kang mabuti. May sinabi ba sa iyo ang nanay ko? Sinabi ng nanay mo na kung hindi ako masaya sa dati kong tahanan, ayos lang. Gagawin nila ang lahat para mapabuti ang trato sa akin. Medyo. Madaldal ang pamilya ko. Naiistorbo ka ba? Hindi naman. Gusto ko nga talaga. Paano naman ako? Ano? Chloe, hindi ka lasing ngayon. Ano ba ang gusto mong sabihin? Naisip ko lang. Ngayong gabi, ang ating gabi ng kasal. Pwede ba akong? Chloe, gising ka pa ba? Nagluto ako ng ginseng soup para sa iyo. Mahaba ang araw mo. Makakatulong ito para bumalik ang lakas mo. Magpahinga ka. Pupunta muna ako sa study. Bakit ka pupunta sa study? Para pumili ng bagong bahay natin. Walang makakaistorbo. At ito naman ay mula kay Ginoong Santos Sr., ang tradisyonal na mansyon. At ito naman ay ang mansyon sa tabing ilog mula kay Ginang Santos. At saka meron pa itong isa. Teka, sabi mo, mura lang daw at maliit na bahay?
Paano naging napakamahal na mga mansyon ang mga ito? May kanya-kanya silang paborito at hindi sila nagkasundo kaya binili na lang namin lahat. Paano ako pipili? Ikaw ang bahala sa lahat. Ginoo at ginang ay napaka-sweet. Si Lolo mismo ang nagdisenyo nito. Siya lang ang gumawa nito ng buong puso. Ito rin ang unang tahanan nila ni Lola. Pero kasi, noong pumanaw na si Lola, pinanatili niya itong ganito. Talagang gusto ka siguro ni Lolo para ibigay sa atin ang mansyong ito. Mahal, nakikisakay lang ako sa'yo. Pero, ang bahay na ito ay puno ng alaala ni na lolo at lola. Ayokong masira iyon. Tingnan natin ang galing kay nanay. Western style ang pagkakagawa, pero parang hindi mo magugustuhan. Pasensya na. Siguro nasanay na lang ako sa pamilya Reyes. Hoy, hindi ka dapat humihingi ng pasensya sa asawa mo. May isang bahay na sigurado akong magugustuhan mo. Sigurado ka? Halika, ipapakita ko sa'yo ngayon din. Si? Bakit parang lihim na lihim? Handa na? Hindi ba ito ang Mansyon Reyes? Bakit mo ako dinala rito? Mula ngayon, ang Mansyon Reyes ay opisyal nang ibinalik sa iyong pangalan. Titira ako rito para makasama ka. Pero ikaw ang nag-iisang anak ng pamilya Santos. Isang malaking tao dito sa Lungsod Timog. Ang pamilya Reyes ay nahirapan na kung ito ang gagamitin nating tahanan pagkatapos ng kasal. Tatawanan ka ng mga tao. Hayaan mo silang magsalita. Gusto ko lang na maging masaya ka. Chloe, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, gampanan mo lang ng maayos ang papel bilang aking asawa. Hayaan mong ang magandang panaginip na ito, kung saan si Chloe ang aking asawa, ay magtagal pa ng kaunti. Maghapon ka nang nag-aayos ng gamit. Gutom na gutom ka na siguro. Heto, tikman mo ito. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Tikman mo. Tingnan natin kung gusto mo. Sige na. Masarap. Liam, bakit mo itinago ang isang itlog sa aking pansit? Ang mga pinamili ay hindi pa maihahatid hanggang sa hapon. Itlog lang ang meron tayo sa ngayon. Kainin mo muna ito. Babawi ako sa iyo mamaya. Pangako. Liam, Anong problema? Ganon ba kasama ang luto ko? hindi yon. Ito lang, ang pagiging narito. Sa sarili kong tahanan, naalala ko noong bata pa ako, ang nanay ko. Dati niya ring itinatago ang isang itlog sa ilalim mismo ng aking pansit para tumibay ako. Sa totoo lang? Nanay mo ang nagturo sa akin yan. Anong sinabi mo? Wala. Kumain ka na lang. Pagkatapos mong kumain, sumama ka sa akin sa ospital. Dr. Santos, halos ganap na ako'y gumaling. Hindi na ako kailangang magpa-check up, di ba? Pupunta tayo sa ospital para mamigay ng mga candy sa kasal sa mga kasamahan ko. Ginang Santos. Ah, Ginoong De La Cruz, 2 buwan ka nang hindi pumapasok sa kumpanya. Magulo na ang kumpanya. Ginoong De La Cruz, halika na, buksan mo ang pinto. Ben, ayaw pa ring magbukas si Ethan. Tama. Ilang buwan nang nagpapakalugmok sa pagdadalamhati si Ginoong De La Cruz. Pinababayaan niya ang lahat. Laging umiinom tuwing linggo para malimutan ang problema. Pumasok ka na lang at kausapin mo siya ng matino. Ethan, buksan mo ang pinto. Ethan De La Cruz, buksan mo ang pintong ito. Kung hindi mo bubuksan ang pintong ito, wawasakin ko ito. Ang kwartong ito. Dating sa iyo at kay Chloe, kung masisira ito. Hindi ba masasaktan ka? Sabihin mo na. Sabihin mo na nga, Ethan. Naisip mo na ba, na habang lalo kang nagpapabeya, lalong maliit ang tsansang bumalik si Chloe? Tama siya, Ginoong De La Cruz. Kailangan mong magpakalalaki.
Kahit nawalan ka ng asawa, nandyan pa rin ang kumpanya mo at ang pamilya mo. Tapos ka na? Kung gayon, lumabas ka? Lalaki ka ba talaga, Ethan? Nakuha si Chloe. At nagpabeya ka na lang? Katapusan na ba ng mundo? Oo. Sa tingin ko, ang buhay na ito na ginagalawan ko ngayon, bagay na bagay sa akin. Alam mo ba, pumunta ako rito para sabihin sa'yo, napakasal lamang para sa kaginhawaan sina Chloe at Liam. Pero nang makita kitang ganito, hindi na kita kakausapin. Totoo ba yon? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hoy! Sandali. Ayusin mo ang sarili mo. Pumunta ka bukas para makita si Chloe. Matatakot siya sa itsura mo. Tama ka. Hindi ko na dapat takutin ulit si Chloe. Chloe. Hoy, pwede bang umakyat ka sa study sa second floor at kunin mo yung pulang file para sa akin? Sige, sandali lang. Litrato ko? Sa desk ni Liam. Bakit may litrato ako rito? Alam ng lahat kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Lahat maliban sa kanya. Si Chloe noong high school. Si Chloe noong college. Si Chloe sa trabaho. Si Chloe na ikinasal kay Ethan. At si Chloe na ayaw sa akin. Chloe, bakit ang tagal mo sa file na yon? Nandyan ka pa? 10 taon mo na akong gusto? Bakit hindi mo sinabi? Kaya pala, ikinapanalo mo ang Shaw Manor para sa akin at nagtago ng itlog sa noodles ko. Ikaw pala yung si Kuya Liam na madalas tumambay sa bahay namin? Kasalanan ko itong lahat. Dapat noon ko pa sinabi sa'yo. Pasensya na, okay? Huwag mong agawin ang linya ko. Ako dapat ang humihingi ng pasensya sa iyo. Liam, tapusin na natin itong pekeng pag-aasawa. Kahit hindi ko nahanap ang album na ito, sasabihin ko sana sa iyo. Matagal na kitang gusto. Ginang Santos. Kasunduan yon eh. Hindi mo na yon mababawi. Chloe, Ethan, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't dapat nasa opisina ka? narinig ko na ang kasal mo kay Liam Santos. Ay usapang negosyo lang. Hanggang ngayon, ako pa rin ang iniisip mo, di ba? Mahal, hintayin mo ako dyan sa taas. Kailangan ko lang makausap siya. Si. Chloe, nandito ako. Kanina. Mali ba ang tinawag mo? Ethan, nasayang ang 5 taon ko sa'yo at 3 taon pa sa pagkamuhi sa'yo. Pag tiningnan ko ngayon, lahat ng panahong yon, ako lang ang pumipigil sa sarili ko. Pero ngayon may bagong pamilya na ako. May taong mahal na ako. Matagal na akong nakalimot sa lahat ng nakaraan. Dapat mong subukang magpakatotoo. Hindi ako makapagpatuloy. Ano bang masama sa pagiging kasama mo? Ethan, buntis ako. Paano nangyari yon? Nagpatingin lang ako sa ospital, sabi ng doktor. Malusog na malusog ang sanggol. Naka-move on na ako sa isang bagong kabanata ng buhay ko. Dapat mong subukang magpatuloy din. Hindi ito totoo. Naghihintay sa akin ang asawa ko, Ethan. Ingat ka. Hindi ito totoo. Ethan, ingat.